So, gagawa tayo ngayon ng stuffed rice sa talong at saka sa zucchini. So, unang-una lalagyan mo ng asin yung loob niya. Tapos ilalagay mo na yung mixed na bigas na maraming herbs. So, ayan. Asinan mo para hindi po matabang ang iyong stuffed rice. So, ayan. Magbigay ka muna ng tomato paste dyan. At ang pepper paste. Villagers Bazaar at bibili kami ng palengke. Kasi isa ito sa mga big day ng mga nanay at ng mga tao sa probinsya kung ang bazaar, ang araw ng palengke. O syempre, sa isang linggo, isang beses lang yung palengke. Kaya, isang beses ka rin makakapunta. Kaya bili mo na ang dapat mong bili. Bibigay siya ng pera din doon. Asya, where are you going? To the bazaar. What you will buy? Hey guys! We're going to the bazaar. So what are you going to buy in the bazaar? I'll buy something to myself, and you will buy some fruits and vegetables. And vegetables, okay. So dito kasama talaga namin yung financer, ang lolo ni Asya. May villagers ng bazaar. Kaya lahat ng mga nagtitinda from the village or sa kanilang mga garden ay nagbebenta sila dito ng kanilang mga paninda. At pupunta kami din dito kasi kukuha kami ng cheese. Asya, traktahan. Go. Usually pag street market bazaar ang tinatawag nito, hapon kami pupunta kasi medyo mura na yung mga paninda. Kasi kung maagang-maaga ka, mahal sila. Kasi syempre, sino naman tundero, yung unang produkto niya, mahal talaga yung benta niya. So paggabi na ng paggabi, mas mura-mura na ang kanyang patinda. So nagbili kami ng yan. Yan natawag na pepper pang stuffed rice. So ang kilo po niyan ay nasa 15 lira. Isang kilo daw ang gusto ng lola ni Asya. Take it. So, bili ako ng ito. Ano tawag ito? Bawang. Tapos yan. Yan. Bili ng marami. So, sigahana pa ako. Nawala yung father-in-law ko. Ewan ko. Nasaan na siya. Naghanap pa kami ng mabili pa uli. So, ito na lahat yung nabili namin sa palengkeng ito. Alam niyo ba na ang presyo din dito sa probinsya ng kamatis sobrang mahal, halos di ako makabili, mas mura pa doon sa bayan ang kamatis. Na summer vacation, lahat ng mga taga-bayan ay nandito sa baryo. So mahal ang paninda ng mga taga-baryo dahil umaabuso sila dahil nandito ang lahat ng mga taga-city nagbabakasyon. Nandito kami sa bukid, sa aming probinsya. Ngayon mangunguha ako ng maliit na Eric. Ito yung mga matatamis talaga. Hindi siya cherry ito. It's a kind of parang baby plum pero matamis. Gagawin ko ito siyang minatamis or tinatawag natin sa English na jam. So ito mag-harvest ako dito kasi free. Habang yung mga nakatara dito sa building namin ay nagsisimba sila dahil Friday po ngayon. Kasama ko rin si Asya. What? Haribak, you start to take some. You take too much. We will full that basket. Oh, yan na. Yan na yung mga nakuha namin. Pag may probinsya kayo dito sa Turkey, pag nakapag-asawa kayo ng mga Turko, pag may mga bahay yung mga nanay niya, yung mga kamag-anak sa bukid, kaya meron talaga kayong chance na makaharvest ng natural na prutas na walang spray. So ito po ay nasa bakuran lamang. At ayan po si Asya ay nangunga. Shoot it! Ayan. Can you give me the thing? Yeah. What the thing? Mga prutas. Dito kasi maraming mga prutas. Ang ginagawa namin siyang sweets. So, ito ngayon, nag-harvest kami ng prutas na ito namin. Yan lang sa aming balcony. Yan. O, dyan ng lolo niya at saka lola. So, nandito lang siya. Banda. So, how many years nang hindi kami napunta at nang harvest nito? Napunta pa kami dito. Green ito siya. So, ginagawa ko siyang iba na maasim. So, guys, pag meron kayo mga ganito at meron mga asawa nyo, magdala kayo ng maraming basket. Mag-harvest kayo niyan. Kasi, lulutuin mo ito siya sa sugar. Ang counting po pag halimbawa 1 kilo nito, half kilo lang yung sugar or 1/4 ang kilo kasi matamis siya. So hindi mo na kailangan na maraming sugar. Si Asya
Nag-enjoy kami ni Asyang manguha ng mga prutas na ito. Tahimik kasi baka mabulabog namin yung aming mga kapitbahay dyan sa taas kasi maaga pa nga. Probinsya, kailangang modest kang pag pumunta. Kailangan magdamit ng mahaba, huwag kang masyadong mag-short at magsisexy. Tingnan mo ang suot ko, ayan, ayan. Ang suot ko ay duster kasi kailangan magganito tayo para hindi tayo masita ng mga tao, hindi makahiya or ipapahiya tayo ng ating mga in-laws. Kasi ang mga nakatira dito sa probinsya ay mga religious na mga tao, so hindi po sila sanay na makakita na nakatiwangwang ang iyong kaluluwa. Kasi sa baryo ang mga tao po ay modest kung magsuot. So kaya kayo kung nasa probinsya man kayo nakatira, magsuot po kayo ng modest na damit para irespeto po kayo at irespeto ang pamilya ng asawa ninyo. So kung ikaw naman po ay nani, so mayaman yung amo mo at may bahay kayo sa mga ganitong lugar, nasa sa iyo na yung pagdidesisyon. Total hindi naman ikaw ang masisira at masisira din yung pangalan ng amo. So pero wala namang pakialam yung amo mo sa iyong susutin, so no matter what you wear, you don't care. So para ito sa may mga asawang turko para hindi po mapahiya ang inyong buong angkan. So ganyan, magduster-duster lang ng mahaba at huwag po masyadong maiksi, nakita ang iyong kaluluwa. Ang buhay sa probinsya ay napakaganda talaga, tahimik at maaliwalas at sariwa ang hangin. So mahahaba ang buhay mo pag nakatira ka sa baryo compared po sa nakatira ka sa bayan na nakakulong ka lang lagi sa iyong bahay na parang bahay ng posporo, di ba? Kung kayo po ay nakatira sa compound, so lahat ng prutas doon ay share ninyo. Hindi man ikaw nagtanim yan or mga kapitbahay nyo, pero meron kang rights na kumuha dyan. O katulad ko, ayan, summer lang ako pumunta, summer lang din ako nag-harvest. So, kung itatanong ninyo, ang lasa nito ay matamis po talaga ito siya masyado. Pero pag hilaw ito siya ay maasim parang iba. So, ito po ang tinatawag na parang maliit na peach na talagang kasing laki lang ito ng laki ng lumboy sa Pilipinas. Parang cherry ba, ganun lang siya, maliit siya. Pero talagang masarap ito pag kinakain mo. Ito, pag ikaw ay nakatira sa probinsya, ang ginagawa po ka talaga ng karamihan ay mag-preserve ka ng pagkain para sa winter. Ang una-una pong pinipreserve nila ay mga prutas, sunod tomatoes, gumagawa din sila ng mga tursyo or mga fermented na cucumber at maraming lahat ng pwedeng gawin ginagawa ng mga tao dito. Technique lang. Pag gumawa ka nito, kailangan mo siyang ibabad ng isang araw. So, 24 hours kailangan mo ilagay yung asukal. Sa next day, lulutuin mo siya ng 45 minutes hanggang maging sticky siya. So, ito kasi maliliit siya, may buto. Gagawin ko ito siyang may buto kasi masarap talaga. Ito siyang tamis. Tamis niya, super natural. Pala. So, ganito karaming nakuha namin, mga 10 kilo. So, hinugasan ko na siya. Ayan, tapos pinapatulo ko ang tubig, kay ilulutuin ko na siya. So, ito naman ang tinatawag nilang kaisa dito. English ay apricot. So, ayan naman ang nabili kong 10 kilong apricot. So, hihiwa-hiwain namin natin ng labas. Sa gabi, lalagyan mo yan, kung 10 kilo yan siya, lalagyan mo lang ng asukal na mga 4 na kilo. At titikman mo kung matamis or kaya na sa inyo yan na pang minatamis. Kasi yung iba ayaw nila yung sobrang tamis. Ako naman gusto ko ng katamtaman lang. So ayan, ibabad mo yan siya ng 24 hours sa gabi kasama ang asukal para matunaw po yung asukal at ilagay mo lang sa gilid ng inyong bahay or ilagay mo sa loob ng ref para hindi siya mangasim. So ito na, hinahalo-halo ko na itong aking apricot na igagawang jam or minatamis. Ito ready na siyang lulutuin. Kaya it takes about more than 1 hour ang pagluluto nito. Kaya ayan, pakuluan ng pakuluan hanggang na malambot siya at hindi siya maging watery. Huwag niyo po masyadong malakas ang apoy para hindi po siya masunog. Katamtaman lang. 180 degree full yung kalan. Tapos pakuluan natin siya. Ang mixing pala noon ay per kilo, 3 basong asukal. Pero ang ginawa ko, 2 basong asukal na medium size na asukal. Na baso. Yung ganito, normal. Glass of water. 2 baso sa 1 kilo. Kasi, pag kulang siya sa tamis, pwede mo siyang dagdagan. Pero kung sobrang naman siyang tamis, hindi mong mabawasan. So, it's better na hindi siya masyado matamis, dagdagan mo lang ng asukal. Yun po ang technique ng mga nakatira dito. So, mamaya pag kulo-kulo na siya, lalagyan natin siya ng isang lemon
isang buong lemon juice para hindi po masyadong nakakadiri yung kanyang tamis. So, tingnan natin siya ulit mamaya, okay? Video na pinakita sa pagkaluto at paglagay dyan sa mga bote kasi nakalimutan ko ng i-video. Yung phone ko kasi nasa kabilang bahay na iwan ko. So ito na naman, gagawa na kami ng aking mother-in-law ng stuffed rice. So ayan po ang paglagay niyan sa loob, ang mga hinalong bigas at tomato sauce, mga spices. Tapos ilalagay mo yan sa loob ng pepper na mataba. Ayan siya. Bawat video na ginagawa ko, sinisave ko po lagi ito at ina-upload ko sa YouTube. Aside na makatulong sa mga tao, makabigay ito ng reminder para sa akin, para sa paggawa nito. Kasi malay mo ma-chok-chak na yung lola ni Asya o si alam ko ang paggawa nito. O ganyan lang paggawa, masyadong punuin sa loob kasi yung bigas lalaki yan. So ang pinakamagandang bigas pala na gagamitin mo ay parang jasmine or yung payat. Huwag masyado yung matabain kasi parang malagkit ang labas. So ito na, dalawa kami ng lola ni Asya nagtutulungan na maglagay niyan sa loob. So mahigit 1 kilo po ang bigas at yan po naman 1 kilo na pepper. So ayan, napakasarap po talaga niyang stuffed rice na yan. Kahit sa Middle East, alam nila gumawa niyan ang mga tao doon kasi yan po ay paborito at isang napakasikat na recipe ng Mediterranean at mga Arabs. Punuin mo lang yung kaldero pag ganyan. Kailangan nakataas siya ha, para hindi po mag-awas-awas ang inyong bigas. So ayan, pwede nang gamitin niyo ang talong na fresh or pinatuyong talong. So may fresh na talong kami, kaya yung talong ang gagamitin. Lalagyan natin ng stuffed rice. So ito ang mga turko po talaga, lahat ng mga nanay dito at mga babae ay marunong magluto. So kung ikaw po ay foreigner, kailangan mong matutong magluto. Kasi kung ikaw po ay housewife, kailangan mong magluto para sa iyong pamilya, sa iyong asawa. Kasi baka po maghanap ng iba. So wala po kang choice na kailangan mong matuto ng pagkain nila. Kasi wala po or hindi po sila kumakain ng pagkain natin. Magkaiba po ang pagkain natin sa pagkain nila. So lalagyan natin ng tomato paste yung kaldero. So tunawin natin sa tubig yan talaga 2 kutsara sa 1 kilong bigas. O, ayan. Tunawin ng maigi. Tapos ilagay mo yung ibubud mo yan doon sa taas ng stuffed rice. So parang yan po ang magsisilbing tubig ng iyong stuffed rice. Ang salted tomato paste with water. Okay, nahalo po yan ng aking mother-in-law ang tubig na iyan. Tapos ibubuhos mo yan doon dito sa yung kanin. So ayan po, nagluluto po kami dyan. Ayan na siya. So dyan kami sa baba. Nagawa namin mga conserve or yung preserve na mga kamatis, sweets. Ito po. Ito yung mga kamatis, ito yung mga minatamis. So ayan, binabaliktad muna namin sila kasi para malaman mo kung saan yung may sira. Katulad nito, ito. Nag-mold siya dito banda, so hindi siya pwedeng ma-preserve. So kailangan namin kainin ito ng maaga. So everything is okay naman. So far, so good. Kulang pa po ito ng kamatis na may pepper. Kasi kinagamit namin yon sa pasta or sa paglagay ng itlog every breakfast. So, magagawa pa ako ng 10 bote nito na kamatis na may pepper. So, pagbalik na lang namin galing bakasyon, yung paggawa nito na magmura-mura na yung pepper. Bell pepper pa lang ginagamit namin na medyo matamis kasi hindi pwede maanghang kasi hindi makakain si Asya. See you next week for our next video. Bye-bye!